So, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng aking mga subscribers na ako ay wala na pong apam. Kasi may mga iba na nagtatanong pa kung si apam ba yung kasama ko doon sa Davao. Hindi po si apam yung kasama ko doon sa Davao. Kasi matagal na po kaming hiwalay ni apam. Actually, 2024, ganito po kasi yung nangyari kung bakit nakipaghiwalay na ako kay apam. Hindi na ako nakikipag-communicate kay apam. Hindi po dahil meron na akong bago. Ang buong katotohanan po guys ay 2024 October 2024, last year pa to. Yung relasyon kasi namin ni apam is on and off, on and off. Alam ng lahat na hindi po ako nagkukwento tungkol sa apam ko dito sa media dahil ayaw ko lang po i-share. Pero sa ngayon, gusto kong ipaalam kung bakit. Kasi baka sabihin ng iba, pinalitan mo, ganito, ganyan. So, ngayon, lilinawin ko sa lahat, wala na po kami. Dahil po sa paulit-ulit na argument. Laging paulit-ulit na argument naming dalawa mula pa 2022 hanggang 2024. So mataas-taas din yung pagtiis ko sa kanya, yung iniintindi, yung pinapatawad lagi lahat ng mga ginagawa niya sa akin, pinapatawad ko. Ang akala ng lahat kasi buwan-buwan ako pinapadalhan ni apam. I mean, nagpapadala si apam sa akin, pero pagdating ng time na nung dumating ako dito sa Balingwan, pag-uwi ko galing Qatar, nag-start na siya magpadala sa akin, but nahinto yan after 1 year. So nang malaman ko na yung mga ex niya ay hindi pala sila hiwalay, kumbaga away bati lang pala din yung nangyayari sa kanila. So kinausap ko siya nung time na yun na hindi ko siya pinapili. Sabi ko, ako yung lalayo kasi sa tingin ko mahal na mahal ka pa ng babae, mahal mo pa siya kasi lagi mong kausap. So ayaw naman niya. So nag-continue kami hanggang sa hindi maganda yung communication namin dahil nung time ng umuwi ako dito 2022, 19, 20, 21. So 2022 po ako umuwi dito. Nung nag-meet kami November, ang dami ng kababalaghan na nalalaman ko tungkol sa kanya. Kasi ganito po yan mga maninay. First kasi nag-book, sabi niya October siya pupunta. So naudlot po yon dahil nga na COVID siya. Pero iba yung certification ng COVID nila doon. Hindi ko alam kung totoo ba yun kasi basta naniwala na lang ako. So nung November, nilipat ng November, so yun na yung nagkita kami. Yung time na yun, ang sabi niya sa akin is 2 weeks po siyang magstay or magbakasyon dito sa Pilipinas. Nang nagantay na ako sa airport guys, 11 yung arrival niya, nakalabas siya mga 12 mahigit na. And then nagtaka ako kasi nung hindi ko naman hiniwala yung mukha ko doon sa arrival area. Hindi ko naman hiniwala yung mukha ko. Hindi ko lang alam kung basta nalingat ba ako sa paghahanap sa kanya. Nung nakita ko sa exit na siya, nang doon na kami sa hotel, bukasan morning nag-breakfast kami. Doon may nagulat ako sa nalaman ko kasi yung apelyido na binigay niya sa akin is iba, tapos yung tinawag na apelyido doon sa hotel is iba. So hindi ko pa siya kinumpront ng time na yun kasi gusto kong i-enjoy yung yung araw ko na kasama siya. So yun na. Tapos nung nasa taas na kami, mga 2 days yata yun, may hinalungkat siya sa bag niya. Hinalungkat niya sa bag niya is nawala
hinahanap niya yung singsing kasi binigyan niya ako ng ring. So couple ring at saka engagement ring. So binigay niya sa akin yung engagement ring. Tapos nung binigay niya sa akin yung couple ring, hinahanap niya kasi nawala daw. Hindi daw niya matandaan kung saan niya ilagay. Basta nilagay lang daw niya sa bag. Tapos nalungkat niya, nakita ko yung passport niya, tinaas niya. So sabi ko sa kanya, pwede bang matingnan yung passport mo? Patingin naman ang passport mo. So hindi niya pinatingin sa akin. So doon ako mas lalong nagduda. Nung tinawag pa lang yung apelyido niya, nagduda na talaga ako na hindi talaga yun talaga yung totoong apelyido niya. So alias yung ginamit niya sa akin. Tapos masama daw yung pakiramdam niya guys. Masama daw yung pakiramdam niya ng tiyan niya. Sumama daw yung tiyan niya. So kailangan daw niyang hindi daw siya magtatagal. So 4 days lang daw siya kasi sumama na naman daw yung pakiramdam niya. So doon pa lang, pangalawa, nagtaka na naman ako kasi kung mayroon siyang karamdaman guys, hindi siya aalis, 'di ba? Kung masama yung pakiramdam niya. So ginawa lang niya yung reason na yon is para makauwi siya. So ganun yun, para makauwi siya. Tapos isa pa na napansin ko is, 'di ba yung luggage natin, yung bag, malita, pag galing tayong airport or nakasakay tayo ng airplane, meron yang ano bang tawag dito, yung parang ticket out, yung pangalan mo, yung papel na nakakabit sa mo, tawag nito, sa malita, 'di ba may mga pangalan 'yan, papel na nakakabit sa malita. Pag papasok ka na ng airplane, kakabitan 'yan para malaman mo kung sa'yo ba 'yon. Nagtaka ako pagdating sa hotel, wala na po yung papel na 'yon, tinanggal na. So doon ako mas labis na nagtaka, naguguluhan. So pero hindi ko pa rin pinansin yun. Nung nakauwi na ako, saka ko na siya inano. So nagbook na siya ng ticket pagka 3 days. Nagbook siya ng ticket, dalawa kami. Kasi nga hindi pa niya sinabi sa akin nung time na yun na uuwi, masama yung pakiramdam niya nung magbook siya ng ticket kasi papunta dito. So nagbook 2 ticket. Tapos nung magbook ng 2 ticket, mga gabi, mga umaga, doon na mga 3 days, after 3 days, doon na nagsimula, masama daw yung tiyan niya. Kasi nagsorry siya sa akin na kailangan daw niya umuwi kasi masama yung tiyan niya, kailangan niya bumalik agad. So hindi na ako nag-react guys, dahil sa pa lang, sa breakfast pa lang, doon pa lang sa pag-breakfast namin, may naano na ako sa kanya. Actually nag-react ako sa kanya. 'Di ba sabi mo 12 days ka? Sabi ko ganon. Kasi masama yung tiyan ko. Alam mo naman Maria, ganito ganyan. So, ayun, hindi na ako nagpumilit. So, tiningnan ko yung yung itinerary ticket kasi pinasa niya sa akin. So, Gobert talaga yung apelyido. Andun talaga yung real apelyido niya. So, hanggang sa pagdating ng December guys, doon may napansin na ako na may nag-heart ng picture niya, tapos bigla niyang dinilit yung picture, and kinumpronta ko siya nung time na yon. Kesyo daw ko, kasi baka daw pagsimulan ko yun pa yung pagsimulan ko magselos ako. Natural naman, 'di ba? Sabi ko sa kanya, mas kaduda-duda yung ginawa niya na dinilit niya yung picture niya nung may nag-like na iba. 'Di ba? May nag-heart na iba. So yun na pala, totoo pala yun. Girlfriend pala din niya yun. So umabot kami ng January. Pagka January, hindi kami okay, pero nagko-communicate at pinapadalhan pa rin niya ako ng pera that time. Tapos nung pagka birthday niya, binibilhan ko ng cake, bumibili ako ng cake, nagse-celebrate kami. Pero yung relasyon, ganito yung nangyari. Pagka February, nung February na birthday niya, inanhan ko siya ng cake,
pinaghandaan ko siya ng cake. Naghanda din ako ng decor, ganun, kasi siyempre love ko yung tao, pinapakita ko sa kanya na kung gaano ko siya ka-love kahit na nasa malayo siya. So yun, after that na nahitabo, nag-usap kami ng papa niya, like, ay hindi as in nag-usap, nag-hi hello lang kami ng papa niya. Nag-usap kami after that, mga 11 AM day to, may nag-message sa akin, pinakita yung parang sabi niya, ang sabi ng message is, Inday, di ba nakakulad siya na picture, mga maninay, picture niya at nung babae. Tapos, di ba kamukha to ng mo, kanang yung bulanon ba? Anong tawag dito sa bulanon pag manag-uyab? Trato. Di ba trato mo to? Sabi nang gayon. Di ba boyfriend mo to? Sabi ko, oo. Oo, yan nga. Sabi niya, may asawa pala yan. Akala nila, yung babae na yun is asawa ni Apam. Sabi ko, hindi. Girlfriend lang din niya yan. Sabi ko ganun. So doon, ay talagang inaway ko talaga siya na sobra akong nasaktan. Nung time na yun, umabot yun yung namin ng May. Yung namin, arguing namin, umabot ng May. Hindi pa rin kami naghiwalay, kaming nagbabangayan, ganun. So nung time ng March, grabe yung depress ko nung time na yun, mga maninay. As in, halos hindi ako lumalabas ng kwarto, kumakain, kasi pag ikaw kasi, pag mahal mo yung tao, tapos malalaman mo niloloko ka lang pala, lahat ng mga pag-i-effort mo mababaliwala din. Ganun talaga yung mangyayari sa'yo. Yung, alam nyo ba yung ginagawa kong araw yung gabi ko, yung gabi ginagawa kong araw para lang makikipag-communicate, tapos ganun yung mangyayari. So nung malaman ko na meron siyang ibang girlfriend, ang malala pa doon, mga maninay, is malapit lang pala dito sa lungsod namin, sa sunod na lungsod, yung babae. So dahil sa nangyaring yun, naisipan ko na what if balikan ko yung mga ex niya, kumbaga i-check ko yung mga ex niya na sinasabi niya. Nung tiningnan ko yung isa, sila pa rin, kasi nag-a-update pa pala yung taga Mindoro. So 2, 3 kami. Tapos may naalala ako dun sa TikTok ko na parang familiar na profile na laging nanonood, parang laging ini-stalk yung TikTok ko. So binalikan ko, in-scroll ko ng in-scroll. Yun pala, nobyo din, girlfriend din niya. So doon ako, grabe talaga yung down ko ng time na yon, yung payat na payat ako nung time na yon, nung 2023. Oo, di ba nakikita nyo guys, grabe yung payat ko kasi sobrang stress ko nung mga araw na yon. Tapos kinumpronta ko lahat siya, sabi niya, ay hindi, wala na kami niyan, ganito ganyan. Oo, talagang dinideny niya na sila pa nung mga ex niya. So ngayon, hindi kami okay. Nung time ng mga ilang weeks nung nangyaring yun, so naalala ko, tinuruan ako ng subscribers ko dito sa na mayroong Apam din. Tinuruan ako kung paano ko malaman na totoo talaga or single siya yung lalaki. So ang ginawa ko, meron siyang address na binigay sa akin. So hinanap ko doon sa Google. Ang nangyari guys, hindi ko makita yung pangalan niya sa Google. Iba yung lumalabas, yung pangalan ng papa niya, at yung pangalan ng papa yung lumalabas doon sa address na binigay niya. So ibig sabihin, hindi sa kanya yung address na binigay niya sa akin, sa papa niya address, kaya yung pangalan ng papa niya yung lumalabas. And then yung area code na binigay niya is iniban niya, hindi yung tamang area code.
So yun na, nalaman ko na yun. Hindi ako hindi ko pinaalam sa kanya. So ang ginawa ko, dahil sa kagagahan ko, kinuha ko yung picture in-screenshot ko yung picture ng bahay nila. Tapos ginawa kong covered photo doon sa Facebook ko. So ang nangyari doon is, sabi niya, "You found it, Maria." Sana siya. So sabi ko, ang alin? Alam ko na kung anong tinutukoy niya, pero blind pa rin ako. Sabi niya, "Yung bahay na yan is yung bahay ng papa ko." Sabi niya ganun. Ay, naku, hindi ko alam. Sabi kong ganun. Hindi ko alam kasi nakuha ko yan sa mga house design. Sabi kong ganun. So iyon na, pero totoo talaga yung sinabi niya. Tapos naghanap. Wala ako makita, guys. Hindi ko makita yung pangalan niya doon sa Google. So pinalipas ko yung 3 araw. Sabi ko, God, pagdating na 3 araw, sabi ko, God, sana po ipaalam mo sa akin kung ano yung dapat kong malaman tungkol sa kanya. So yun na, nag-search ako ulit mga maninay. So doon na pumap up yung pangalan niya sa yung address, iba yung address, yung pangalan niya nag-pop up. Tiningnan ko yung mga related person niya, tama, nandoon lahat, maliban sa isa, pangalan ng babae. So may kasamang isang pangalan iba. So yun ang ginawa ko, yung pangalan na yung babae, sinearch ko na naman sa Google, naghanap na naman ako doon sa Google, tumambad sa akin, magkapareha sila ng address. So doon na ako kinabaha, doon na ako nagduda na asawa niya yon. So may asawa siya. Kaya nung malaman ko na may asawa siya, tumambad talaga doon. Sabi ko sa isip ko, hindi lang hindi posible na meron silang media account. Naghanap ako ng media account nila sa Facebook, nag-search ako, wala ako makita na pangalan niya. So yung pangalan ng babae yung hinanap ko. Wala ako mahanap doon sa apelyido ng babae. So naalala ko, mag-asawa na sila, so iba na yung apelyido ng babae. Yung apelyido niya yung ginamit ko, guys. Minsan kasi kailangan nating magiging wise din. Tapos nung nalaman ko na nung makita ko na yung Facebook, doon nagulat ako kasi ang sabi niya binata siya. Nagulat ako kasi talagang wedding photo nila yung nandoon. Hindi ko pinalipas talaga yung sinabi ko sa kanya, ayokong so sinabi ko sa kanya, sinend ko sa kanya, sabi niya, nagalit siya pa yung galit kasi bakit ko daw kailangan halungkatin yung nakaraan niya. Nakaraan so kung nakaraan pa, guys, kaya kapag meron kayong mga apam dyan na hindi tumatawag sa bahay nila, pagdating sa bahay nila hindi tumatawag sa'yo, ibig sabihin pamilyado yung tao. So kasi minsan lang siya tumatawag doon sa bahay, sa loob pa ng kwarto. Pag sinabi ko na pwede bang matingnan yung bahay mo, kumbaga i-tour niya ako sa bahay niya kahit nasa malayo ako, ayaw niya. So ibig sabihin may tinatago siya. Hindi pa doon nagtapos, guys, lahat. Nung time na yun, yung mga larawan na binibigay niya sa akin, naghahanap ako ng pwede kong makita na kakaiba. Pinagsusum ko yun. May nakita ako doon na sa ibabaw ng ulo niya, kasi sa likod ng pintuan siya kumuha ng larawan. Meron doong damit ng pantulog na sa babae. Kinumpronto ko siya, dininay na naman niya kasi sa kapatid daw niya. So hindi naman ako naniwala doon sa kapatid niya. Gaga na talaga ako, guys, pag naniwala pa talaga ako na sa kapatid niya yung damit na yon. So hindi ako naniniwala, basta inano ko na lang, di bali, kumbaga kinalma kahit ano sa isip ko, hinayaan ko na, total binibigyan naman ako. Mahal ko si apam ko nung mga panahon na yon, kahit na alam kong
niloloko niya lang ako, paulit-ulit niya akong chinichit, mahal na mahal ko pa rin yun. So pinapadalhan niya ako ng pera buwan-buwan, ng mga buwan ano na yun. So grabe yung depress ko nung time na yun. So yun na yung time na nag-decide ako na magtrabaho, kasi baka mamaya maisipan ko kitil ng buhay ko pag ganun lagi yung sitwasyon. So naisipan ko magtrabaho ako para maaliw ko yung sarili ko, makalimutan ko lahat ng mga nangyari sa akin. So yun, pumasok ako sa spa. Tapos after one year na nagpadala siya sa akin, kahit nagtrabaho na ako, nagpadala pa siya sa akin. After 1 year na nagpadala siya sa akin, nahinto yung padala niya. Nahinto. Mga, I think July ata yun, August, July. Na-stop yung padala niya sa akin, July. So, nag-stop siya ng padala, pero communicate pa rin kami. Pero yung communicate ba na totoo talaga guys, na pag once na nag-cheat na yung tao sa'yo, parang yung tiwala mo, parang hirap nang ibalik. Mahirap nang ibalik. Pero nakikipag-communicate pa rin ako sa kanya, kasi alam kong sa puso ko, mahal ko siya. So, kahit hindi na niya ako pinapadalhan, nag-communicate kami, kasi ayoko naman sabihin niya na hindi ka na pinapadala ng pera, mukhang pera ka pala, kasi ngayon na hindi kita pinapadala ng pera, hindi ka na nag-communicate. So nag-communicate kami until next year, pagka 2024 nag-communicate pa rin kami, kahit wala na siyang bigay sa akin. Ang akala kasi ng lahat ng aking mga subscribers na nakakaalam na may apaw ako, pinapadalhan ako noon ng buwan-buwan. Actually, after 1 year na nagpadala siya sa akin, na stop siya ng July until December, until June. Parang almost 1 year din yata hindi siya nagpadala sa akin. Hindi. Oo. Almost 1 year yata siya Hindi. After December, nung nagkasakit ako, nag-COVID ako ulit, pinadalhan niya ako 2 beses. Tapos, after that, hindi na naman siya nagpadala sa akin. Pero tuloy pa rin yung communication namin. So, 2024. Nung 2024. So, nang June, birthday ko, pinadalhan niya ako. Continue na naman yan hanggang December. Tapos 2024 yon. Tapos yun na yung time na yon. After that, pagka December, huminto na naman siya. Pagka January, hindi na naman siya nagpadala. Tapos ng October, doon ko talaga na realize lahat ng mga paghihirap ko, ng paggising ko sa gabi para magkikipag-communicate sa kanya, makikipag-usap sa kanya, wala lahat, walang kwenta lahat. Ang nangyari kasi guys, October 10, I think October 10, yung isang girlfriend niya na nasa taga Mindoro, nasa UAE nagtrabaho. Ngayon, ewan ko ba, sumagi sa isip ko na what if i-stock ko kaya yung niya. So in-stock ko na naman. Nung in-stock ko ulit yung niya, girlfriend niya na taga Mindoro, doon ko na realize lahat pagkatapos na nakita ko. Talagang bagsak yung ko guys. Nakita ko doon teddy bears, chocolates, flowers, and cards na pinost ng babae, na ang saya-saya ng babae. Kasi imaginin mo, nasa malayo siya, pinadalhan siya ng ng flowers, o diba? So nung malaman ko na yon, ay kinumpronta ko na naman siya. Nung kinumpronta ko, ngayon pinakita niya sa akin yung combo nila, na inanunan niya na hindi ko maipag ganito ganyan, itutuloy na yung kasi na about sa family na naman yung ginawa niyang reason.
So, hinayaan ko na siya. Hinayaan ko na. Sige, hinayaan ko na. Tapos, yung usap namin is nagbago na. Dati, pagising niya alas 3, nagme-message na yan sa akin, good morning, ganito, ganyan. Oo. Nung time na yon, medyo talagang may kaibahan na yung communication namin. So, pagkatapos na nakita ko sa pinost ng isa niyang girlfriend na sinabi niyang hiwalay na sila, doon ko talaga na-realize lahat, guys, na dapat pala pag nagmahal tayo, huwag natin ibigay lahat. Kasi sa bandang huli, pag niloloko tayo, hindi tayo sobra ma-depress ba, yun, doon ko na-realize lahat. Doon nagbago lahat yung ano ko sa kanya, pagmamahal ko sa kanya. So, kinakausap niya ako, mini-message niya ako, nagme-message siya kay J-Lord, doon siya pag hindi niya ako nakausap, pero iba na talaga yung pakikiano ko sa kanya. Kumbaga, pag nag-message siya, dati pag nag-message siya akin, wala pang 1 minute, reply na ako agad kasi nakatutok lang ako lagi, hawak ko lagi yung cellphone ko. Ngayon, guys, nung pagkatapos ng time na yon, pag nag-message siya sa akin, aabutin pa yan ng hapon bago ko replyan. Kasi na-realize ko na lahat doon. Kaya sa mga viewers ko dyan na akala nila na may apam pa rin ako, wala na po akong apam. Yun po yung dahilan kung bakit nakikipaghiwalay na ako ng apam ko at hindi na ako nakikipag-communicate. Actually, last August 27, nag-message yan sa akin. Nag-message yan sa akin kasi binlock ko na siya. Nag-message siya sa akin, bagong account. Nag-message request siya sa akin. Nakita ko doon yung message request niya, pero hindi ko na pinansin kasi ayaw ko na siyang maging bahagi pa ng buhay ko ngayon pagkatapos ng mga ginawa niya sa akin. Although sobra akong nagpapasalamat kung nanonood siya ngayon. Thank you so much, Gerard. Thank you so much for your kindness, for your effort, sending money to me. Oh, thank you so much. I really appreciate that time. But the way you cheated me, how many times you cheated me, I cannot afford to continue. Kasi sobra, I really stressed, depressed, knowing that I am not the only one, not only 1, 2, 3, 4, no? So, yun po yung dahilan, guys. Kaya, ngayon, hanggang dito na lang muna yung aking video, guys. Abangan nyo yung next video ko kung ano yung kwento ni Maninay. Kasi gusto ko rin naman isasabihin sa inyo, pero hindi na kailangan na isali ko pa sa video kasi may mga part talaga sa buhay ng vlogger. Kasi ako sa akin kasi nagba-vlog ako. Hindi porkit nagba-vlog ako dito sa media, nagsi-share ako ng video dito sa media ay lahat i-share ko na. Lahat ng nangyayari sa buhay ko ay i-share ko na. Lahat ng araw-araw na mga ginagawa ko is i-share ko na. Yung mga nakikita nyo dito, guys, is 30 minutes lang na video, no? Kaya ang daming nangyayari sa buhay ko na hindi ko sinasabi dito sa vlog ko kasi ayaw kong ibas ako ng husto. Mga viewers ko dyan, mga supporters ko, hanggang dito na lang muna ang aking video, guys. Maraming salamat. Sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan kahit hindi na po ako laging nag-a-upload kasi sometimes busy talaga ako sa trabaho, lalo na pag Monday to Friday. Kasi 40 hours po yung trabaho ko sa Monday to Friday. So, yun na nga, guys. Thank you so much.